Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video po, itutuloy na po natin yung Revit tutorial. Kung saan yung previous video po natin ay tinuro ko po kung paano gumawa ng template. So ngayon po, ituturo ko na po yung step by step kung paano mag-start sa Revit. So ang gagawin po natin ngayon is Revit architecture. So una, maglalagay po muna tayo, magsiset tayo ng CAD file or CAD link para ilagay dun sa Revit software. I-insert po natin, ipapakita ko po sa inyo kung paano i-insert. Then next step, mag-start na tayo magsimula ng Revit architecture. Sa mga hindi pa pala nakakilala sa akin, ako nga po pala si JC, isang draftsman. Kung bago ka lang po dito sa aking channel, ay huwag mo pong kalimutang i-like, comment, share, and subscribe. Click mo na rin yung notification bell all para like kang updated sa mga bagong upload na video. So yun, mag-start na po tayo. So kung makikita nyo po, may prepare na ako ng CAD file para i-link dun sa Revit. So kung sa SketchUp po, naglalagay din tayo ng nag-i-import ng CAD file para yung plan natin is may ilagay dun sa SketchUp para may reference tayo sa pag-start ng kung ano yung ating gagawin na drawing. So ganun din sa Revit, kung meron ka ng nakahanda or meron ka ng reference na CAD file, pwede nating i-insert sa Revit. So kung ikaw ay bago pa lang dito sa Revit, so ituturo ko po sa inyo kung so yan, open po na tayo ng Revit. So open na po na natin yung Revit. Start po tayo ng project. So ito po yung ating template na ginawa dati. Open natin. So, tanggalin po muna natin yung ating ginawa. Yan. Kung makikita po ninyo itong blue na to, yung may triangle, tapos may bilog. Ito po yung pinakang 0, 0 coordinates nung working drawing. Kumbaga sa CAD file, yung X and Y axis natin ay ito. Naka 0, 0 na din siya sa CAD file para pag in-insert natin sa Revit, same reference yung paglalagay natin din sa mga sunod na link, same na reference. So sinet ko na ito sa 0, 0, then i-insert natin dito sa Revit. Ito yung 0, 0 nya. Yan o, project base point, yung pinakang base point nya kung tawagin, naka 0, 0 siya. Yan. So paano mag-insert? Dito sa taas, sa ribbon, may makikita kang insert. Then dito,
link CAD. Yan. Pupunta tayo dun sa folder na prepare ko. Yan dito. So, ito yung i-link natin na floor plan. So, sa pag-open ng pag-insert ng link, meron din itong mga settings. So, dapat click natin itong current view only. Then, naka-preserve na siya. All. Tapos, itong auto-detect, lagay natin sa millimeter. Kasi naka-millimeter na yung ating Revit. So, kung naka-meter yung Revit natin, yung i-insert natin na CAD file, naka-meter din. So, yung positioning niya, to origin. And then, open natin. So, yun. Yung ating CAD file is andito na sa Revit. Kung makikita nyo, nagtugma yung base point sa CAD at sa Revit. So, pag pinik nyo to, mapapansin nyo, hindi natin na-pick yung CAD file. Hindi natin siya ma-pick. Dito sa baba ng modify, mayroon ditong select. Yan. Select links. I-check natin to. Kung hindi pa rin, check natin yung underlay element, pin element. Yan. Check natin lahat. So, yun. Na-click na natin yung CAD file. No, lalabas dito yung floor plan, yung pangalan niya. Yan. So, pag in-select natin to, hindi natin na siya mapipick. Yan. Yan. Bali, ito lang dalawa. Dapat yung naka-uncheck yan. Hindi na siya mapipick. So, pag mayroon na tayong reference na CAD file, drawing na nilagay dito, pwede na tayong mag-start. So, kung gusto mo naman na from scratch ka magsimula, pwede rin naman na dito sa Revit ka mag-start. So, depende sa'yo kung may nakaprepare ka ng CAD file. So, yun, unang-una natin gagawin is yung paglagay ng grid lines. So, yun. Paano paglagay ng grid lines. So, sa architecture tayo. Ito yung sa structure. Yan. So, sa architecture, dito yung ating grid line. Yan. So, kung magko-command tayo, GR, yan. Malaki siya. So, yun. Simula dito sa baba, pataas, lalabas yung grid line pag pinroject mo. So, kung makikita nyo, ang laki nung bubbles niya at yung number. So, dito sa baba, mapapansin nyo yung scale niya, naka 1:240. Sobrang maliit. Lagay natin sa 100. So, sa scale na to, maliit yung drawing. So, yun lagay natin sa 50 lumiit na yung sa scale kasi pag yung scale mo is 1:50, kung sa papel siya, malaki tingnan. Pero pag 100, lumalaki naman yung yung bubbles, yung grid line. So, yun. Malapit na siya dun sa ating nilagay na na grid line size.
So yun, nakapag-start na tayo maglagay ng grid line. So may paraan dito ng paglagay. So kung maglalagay ka dito, so makikita nyo number 1 yung lumabas. So andito yung number 1. So kung pag i-edit siya, click mo lang to. Yan. Tapos type mo yung A. Yan. Ito na yung lalabas. A. Then kung magka-copy ka ng grid, pwedeng i-copy. Yan. Then B agad yung susunod. So meron namang step na create similar ka ulit, o yung CS na tinatawag command, create similar. Then project mo dito pataas. Yan. Then yung automatic sunod-sunod na yung letter na lalabas. So merong dito, pwede ka mag-command ng grid line. Yan. So, meron tayong ginawang 3 step sa paggawa ng grid line. Una is yung pinik natin dito and nag-type tayo ng command na gr or grid. Then, nag-copy tayo ng grid line. So, yun yung mga step. So, same pa din kung saan kayo nabibilisan. Pwedeng create similar. Project natin dito sa 1. Yan. So kung makikita yun, continuous yung letter D, E. So gawin natin siyang 1 kasi 1 na yung bilang dito sa horizontal. Yan. Naka 1 na siya. So create similar lang tayo. Yan. Then, yan, ito nang sunod. Pwedeng, dire-diretso na tayo mag-project ng grid line. Once na nag-create similar tayo. So, mas mabilis din yung create similar then itong pag-pick ng grid dito sa taas. So, pag nag-pick ka ng grid dito sa taas, kada pick mo ganito, project, yan. Same din dun sa create similar. Kaysa naman dun sa copy na bawat ano mo, magka-copy ka ulit. Yan. So, yun yung mabilis na way para sa continuous na grid line or command. So, yun na. Kapag lagay na tayo ng grid line, so pwede nating lagyan siya ng dimension kung gusto niya. So sa pag lagay ng dimension, meron tayong command yung DI na tinatawag. So dito yung 100, yan, i-pick mo lang. Yan. So, basic lang muna tayo sa mga sa mga baguhan dyan. So, dito sa modify, andito yung measure or linear dimension. So, yung command ko kasi, TI. Pero dito, pwede mong i-pick yung linear dimension or yung measure between two reference. Yan. Sa linear dimension, yung parang sa CAD naman, may iba-iba ding command, pero ito yung ano niya, align, linear, angular, radius. Yan. Meron ng spot detail elevation. Tapos ito yung measure between two reference. Yan.
So, ito yun. Pag susukatin mo naman yung dalawang reference magkabila nito. Hindi siya dimension. Ito. Ito naman measure along element. Yan. Ipipick mo lang siya. Then lalabas yung total niya. Yan yung gamit ng measure element. So itong yan. Yan yung gamit na. So dimension na natin to. Automatic pag nag-command tayo ng DI, continuous na yung ating dimension. Yan. So dapat dito sa center nilalagay yung para lumabas yung dimension niya. Dimension. So nauna yung ating grid line at dimension. So kung okay na yung ating dimension, pwede na tayo mag-start ng architecture. So, una yung unahin natin muna yung wall.